Grabe 'to mga kapatid, mahigit 3 milyon daw ang nasawi 'no, sa North Korea dahil sa dilubyong naganap sa kanila. Hindi ko alam kung kailan nangyari 'to at, ngayon pa lamang natin 'to tatalakayin at bibigyan natin ng reaction. Itong videong 'to ay mula kay Kian Thoughts mga tol, 'no. Puwede niyong panoorin 'to, nakalagay ang link sa may description natin. Puwede niyong puntahan at panoorin na walang nagre-react. Pero siyempre kung gusto niyo makisali sa ating talakayan, sa ating usapan tungkol sa mga ganitong pangyayari mga kapatid, huwag mong kalimutan 'no, mag-subscribe din dito po sa ating YouTube channel. Samahan ninyo ako mga tol at, pag-usapan natin yung mga iba't ibang topic, iba't ibang mga content, iba't ibang mga issue na matatagpuan natin sa mundo ng internet. Bago natin 'to simulan, siyempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe kay Kian Thoughts mga kapatid 'no. So, huwag na natin patagalin 'to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to mga tol. Grabe, nilubog sila, oh, hanggang bubong din, oh. Isang malaking dilubyo ang nararanasan sa ngayon ng bansang North Korea dahil nga sa mga nakalipas na mga araw, lumubog sa rumaragasang baha ang libu-libong mga kabahayan ng mga residente mula sa North Pyongan at iba pang mga lugar na pinamumunuan ni Kim Jong-un. Sa video footage na ito ay makikita pa na inaalalayan ng kanyang mga tauhan ang naturang Supreme Leader habang bumababa at akmang sasakay sa isang rubber boat. Sa pagkakataong ito ay ini-inspection pala ni Kim Jong-un ang pinsalang idinulot ng malawakang pagbaha sa North Korea. Kung titignan mo, akala mo isa siyang malawak na dagat o kaya ilog mga tol, eh, 'no? Pero dati pala siyang isang patag na lugar na nilubog na ng baha, yung mga kabahayan puro mga bubong na lang yung nakalitaw, eh. Actually nangyayari din 'yan dito sa bansa natin sa Pilipinas. Kalaunan ay makikita pa nga sa video na nalubog na sa baha ang maraming kabahayan at sinasabing malaki ang posibilidad na maraming mga tao ang nasawi dahil sa krisis na kanilang nararanasan. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Well, sa mga ganitong pangyayari naman mga kapatid, talaga namang may mga nasasawi talaga, eh. Hindi natin maiiwasan 'yun. Sabi nga kapag ka ang kalikasan ang gumante sa ating mga tao, yari talaga tayo. Bago matapos ang buwan ng Hulyo taong kasalukuyan, Oo, eto lang. Bago matapos ang July. tumama ang mapaminsalang baha sa malawak na bahagi ng northwestern region ng North Korea, hindi kalayuan sa border nito sa China. Mhm. Ayon sa report ng Korean Central News Agency na isang state-owned media, nalubog na sa baha ang hindi bababa sa 4,100 na mga kabahayan at tinatayang nasa 3 ektarya naman ang lawak ng Wow, agricultural at grabe. residential na mga lupain ang napinsala sa bahagi ng Sinwiju City at sa bayan ng Uiju sa bahagi ng North Pyongan. Eh, 'di ba malapit daw sa border ng China? Eh, 'di ba yung China nilubog din? So, parang kadugtong na 'to kasi border lang yun, eh, 'no? Eh, so nadamay sila. Dahil dito, maraming mga infrastructures ang nawasak kagaya ng mga tulay, kalsada at mga pampublikong mga gusali. Ayon sa ulat ng Anadolu Ajansi na isang Turkish media, libu-libo mga tao ang apektado sa naganap na kalamidad sa North Korea. Base sa mga nakuhang satellite images, makikita ang buong bayan ng Gwangyongri na malapit sa Chinese border na halos mabura na ito sa mapa. Mhm. Sinasabing ito ang pinakamataas na level ng pagbaha na naranasan sa buong lugar sa bahaging ito ng rehiyon. Kumbaga eto siya dati, eh, 'no, makikita mo talagang may siya, may community siya. Tas eto na siya ngayon. Tindi 'no, dinaanan ng tubig kasi yung banda ito siguro mga matataas na bahagi na 'to. Eto talaga yung dinaanan, naging ilog, eh. Ng North Korea. Ayon pa sa KCNA, may nasa 5,000 residente ang hindi maabot ng tulong at ng mga rescuers dahil na rin sa pagkaputol ng linya ng transportasyon, partikular na sa mga lugar na apektado ng malawakang pagbaha. Mhm. Ayon pa sa report ng TV Chosun, isang South Korean media, tinatayang nasa 1,500 na mga North Koreans ang nasawi
kabilang na ang mga rescue workers na lulan ng ilang mga helicopters na bumagsak pa sa kasagsagan ng rescue operations sa mga biktima ng malawakang pagbahang ito. Lakas ng hangin nun. Alam naman natin kung gaano na lang ang pagiging masikreto ng bansang North Korea sa mga nagaganap sa loob ng kanilang bansa. Subalit, sa kanila na mismo nang galing na ang nagaganap na sakuna na ito ay matatawag daw na grave crisis. Grabe. Sa mga lumabas na mga video footages galing mismo sa North Korean media, mismong ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un ay personal na bumiyahe sa mga apektadong lugar upang magsagawa ng pagsisiyasat sa mga pinsalang inabot ng kanyang nasasakupan. Sa isang larawan pa nga ay makikita ang isang sibilyan na North Korean na tinulungan ng mismong si Kim Jong-un sa kasagsagan ng rescue operation. Samantala, dahil sa naging report ng South Korean media hinggil sa posibleng casualty o bilang ng mga nasawi sa naganap na pagbaha, agad na inakusahan ni Kim Jong-un ang naturang news outlet ng mga basurang media at sinabi nitong exaggerated daw ang naging report ng mga South Koreans. Actually, yung ginagawa ni Kim Jong-un mga tol, hindi ito pagpapapogi sa mamamayan niya kasi hindi naman siya mapapalitan dito, hindi naman botohan dito mga tol kung sino yung susunod na presidente, di ba? Etong ginagawa niya mga tol, siguro concern niya rin talaga 'to sa kanyang nasasakupan mga tol. Kasi maliit lang naman yung nasasakupan niya, kalahati lang ng Korea 'yun, 'di ba? Saka masyado silang masikreto, taguyan, may sarili silang mundo, eh. Sa bansa nila akala mo may sariling mundo, iba ang taon nila, hindi katulad natin, 'di ba, 2024 tayo, sa kanila iba ang taon nila mga tol. Yung, outside world hindi alam ng mga residente dun. Pinagbabawal diyan mga tol yung panonood ng mga foreign, film. May mga nahuli nga diyan nanonood nung ano, ano bang palabas 'to ng South Korea, yung Games, 'di ba? Nakalimutan ko kung anong palabas yung Games na yun. Basta nahuli diyan mga tol. Dagdag pa rito ay Squid Game yon, Squid Game. sinisira lamang daw ng mga ito ang magandang imahe ng kanyang bansa. Sa Magandang imahe. sira lamang daw ng mga ito ang magandang imahe ng kanyang bansa. Sa tulong ito ni Kim Jong-un ay tila ba tinatanggihan na nga nito ang alok na tulong mula sa South Korean government. Agad na itinanggi ng Supreme Leader na 1,500 ang bilang ng mga nasawi o di kaya na may nawawala sa nakalipas na pagbaha. Gayunpaman, walang ibinigay na konkretong impormasyon ng North Korean leader kung ilan nga ba talaga ang bilang ng mga nasawi sa nakalipas na sakuna. Bukod dito ay iniutos din ni Kim Jong-un na bigyan ng matinding parusa ang mga responsable sa disaster prevention na naging pabayaraw sa kanilang mga tungkulin kaya naman nagkaroon ng malawakang sakuna sa North Korea. Well, alam niyo mga tol, sa mga ganitong mga pangyayari, kahit saang bansa 'no, kahit dito sa Pilipinas, nagkakaroon talaga ng sisihan. Nagkakaroon ng hanapan ng budget. Totoo na nagkakaroon ng korapsyon na imbisa na hindi ganito kalala, naging mas lalong malala pa dahil sa korapsyon. Pero alam niyo mga tol, wala rin naman talagang magagawa ang tao, 'di ba? Para pigilan yung mga ganitong mga bagay. Maliban na lang kung magiging type 1 civilization na tayo mga tol, yun yung kaya na nating kontrolin ng kalamidad, ang mga bagyo, kaya na nating kontrolin yan. Pero sa ngayon mga tol, kapag talaga ang kalikasan ang gumante, tulad na lamang ng mga nangyari nitong nakaraan, di ba dito sa ating bansa, buong kamay nilaan talaga, halos nilubog eh. Kaya nga naghahanapan sila ng budget kung saan napunta yung mga flood control project, mga ganon-ganon. 'Di ba? Pero sa mga ganitong pagkakataon talaga mga tol, kapag ang kalikasan ang gumante sa mga tao, 'di ba? Wala talaga tayong magagawa mga kapatid, no? Lulubog at lulubog talaga tayo sa mga ganyan. Pwede nating mas hindi masyadong palalain kung magagawa natin ng paraan at kung maayos ang pagpapatakbo natin ng mga plan natin, 'di ba? Pero kung sasamahan pa ng korapsyon, talagang mas lalong malala yan. Kaugnay nito, agad namang nagpaabot ng intensyon na magpapadala ng humanitarian assistance si Russian President Vladimir Putin sa kaibigang bansa na North Korea sa kasagsagan ng nararanasan nitong kalamidad. Ayon sa mga report ng North Korean state media, agad na nagpaabot ng pasasalamat si Kim Jong-un kay Putin, subalit agad nitong tinanggihan ang alok ng Russia. Ibang klase talaga si Kim Jong-un, no? Dagdag Parang sinasabi niya, "We don't need help. We can handle this by our own."
Ayos. Pa rito, sisiguruhin daw ng North Korea na hihingi sila ng tulong kung kakailanganin ito sa hinaharap. Mhm. Ang Russia at North Korea ay kilalang magkaalyadong bansa sapagkat pareho ang kanilang kalaban, Kaalyado na yan, ayaw pa nilang hingan ng tulong. ang United States at ang mga kaalyado nitong mga bansa. Kaya naman hindi nakataka-taka na ang mga bansang ito ang unang-unang magtutulungan sa mga ganitong mga sitwasyon. Sa kasaysayan ng North Korea, napakarami na nga ng mga sakuna ang kanilang naranasan. Isa na nga sa pinakamatindi ang tinatawag nilang Arduous March. Ito ang panahon kung saan magkasabay na nagkaroon ng malawakang taggutom at krisis sa ekonomiya ang Grabe. kanilang bansa sa pamumuno ni Kim Jong-il mula noong 1994 hanggang 1998. Mhm. Dahil Patay sa na 'to. pangmalawakang krisis na ito, tinatayang nasa 240,000 hanggang 3.5 million na mga North Koreans ang tinatayang nasawi dahil sa hindi maayos ang naging pamamahala ng tatay ni Kim Jong-un sa kasagsagan ng nagaganap na krisis sa bansang ito. Okay. So yung 3.5M na nasawi ayon dito sa title, mga tol, hindi yan nangyari nitong, kalamidad nitong kamakailan lang. Nangyari yan, yung nagkaroon ng, kalamidad din sa pamumuno naman nung tatay ng kasalukuyang supreme leader nila, okay. So para malinaw sa ating lahat. Ang pagbagsak nga ng ekonomiya ng North Korea ay isa sa mga nagdulot ng malawakang taggutom sa mga mamamayan ng bansang ito. Paano ba naman kasi yung mga budget nila, 'di ba? Saan nila dinadala? Sa paggawa ng kung ano-anong klaseng pampasabog, mga tol. Do'n sila naka-focus, 'yun ang prayoridad nila. Dagdag pa rito ang mga natural disasters na palagi ang nararanasan nila katulad ng malawakang pagbabaha noong July hanggang August ng 1995 Mhm. na nakaapekto sa halos 30% ng buong bansa ng North Korea. Dahil dito ay nawasak ang mga taniman at nasayang ang mga aanihin ng mga magsasaka. Idagdag pa natin dito ang pagkasira ng mga proyekto ng North Korean government kung saan nakaimbak ang mga supply ng kanilang pagkain. Oh. Base sa ulat ng United Nations, sa pagitan ng mga pagbaha mula noong 1994 hanggang 1995, aabot sa 1.5 tons of grain reserve ng bansang North Korea ang nasayang lamang. Idagdag pa natin dito na dahil sa pagkabuwag na rin ng Soviet Union noong 1991, lahat ng mga benepisyo at mga tulong na nakukuha ng North Korean government gaya ng mumurahing langis at mga tulong pinansyal at militar ay nawala na rin. Mhm. Nagkaroon ng krisis sa enerhiya sa North Korea kaya naman halos 75% ng mga import nila ay hindi na pumapasok sa pagkabuwag ng Soviet Union. May problema rin talaga sila sa power. Hindi ko alam kung totoo 'to, mga tol, comment na lang kayo. Tuwing gabi daw, mga tol, talagang halos karamihan ng mga siyudad diyan, mga tol, o karamihan ng mga mamamayan nawawalan sila ng kuryente tuwing gabi. So talagang totally madilim. No, gano'n sila nagtitipid ng kuryente kasi kulang din sila sa supply, mga tol. Parang kumbaga nga napag-iwanan talaga sila, Pero pagdating sa mga armas, pagdating sa mga sandata, mga dol, dun sila naka-priority. Pero yung pag-unlad ng, alam mo yun, ng ekonomiya para sa lahat na mamamayan, sarado sila dun, yung mga poster diyan, wala kang makikitang mga commercial na mga billboard, puro mga leader nila, mga sundalo, mga general yung nakalagay diyan. 'Pag sa TV naman nila, wala kang mapapanood kundi mga lumang palabas, mga lumang tugtugin, o kaya mga balita tungkol sa bansa lang nila, o kaya yung mga balitang laging pabor sa kanila. Kasi yun nga, bini-brainwash nila lahat ng mga mamamayan nila tungkol dun sa bansa nila. Parang hindi nga sila aware, hindi nga aware yung mga mamamayan nila diyan na may ganitong mundo pala. Yung tipong akala mo talaga 'pag nakapunta sila sa siyudad na katulad halimbawa sa South Korea, magiging ano sila dun, magiging anga-anga sila dun, mga tol, 'no? Yun ang sabi-sabi, puwede kayong magkomento kung totoo yun, mga tol, o hindi. Alam niyo bang dahil nga sa hirap ng buhay ng mga panahong ito sa North Korea, naglabas pa sila ng kautusan na bawat mamamayan ay magkakaroon lamang ng eat 2 meals a day, Mhm. isang kampanya para subukang irasyon ng supply ng pagkain sa buong bansa. Grabe 'no, lahat kontrolado nila, mga tol. Ultimo ang mga buhok nga rito ng babae at lalaki, hindi ka puwedeng sumabay sa fashion ngayon, total 'di rin naman nila alam yung fashion ngayon, mga tol, meron sila dong patakaran lang, meron lang ka lang
certain na gupit na pwede mong ipagupit. Hindi puwedeng ikaw ang masusunod kung anong style ang gusto mo. Kukulong ka diyan. Gayunpaman, kahit na sa ganitong napakalupit na solusyon ng bansang North Korea ay hindi pa rin ito naging matagumpay. Para sa inyong mga reaksyon, 'Di ba? Sobrang higpit, sobrang lala dito mga tol, 'no? Ewan ko kung meron tayong mga Pilipinong, nakatira dito, pero kung meron man malamang hindi sila makakapag-comment dahil hindi rin ano diyan, hindi rin allowed ang mga social media diyan mga tol. Hindi hindi nga lahat puwedeng magkaroon ng sasakyan, hindi lahat puwedeng magkaroon ng personal computer mga tol. Talagang iba-iba ang ibang mundo 'yan. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.